Magandang araw ulit sa inyo. Magandang araw. Ah, Tiyak na gaya ko ay nasiyahan kayo doon sa tinalakay natin na pangako ng Diyos na gagawin niya sa lahat ng tao. Actually, nasa isip niya talaga ito. Yung pagsulat niya sa Apokalipsis 21:4. Di ba yun yung pinaka-base ng ating tinalakay ngayon sa episode na ito? Mabot na tayo ng hanggang 16 episodes. Ito, pang 17 na ito. Pero ang totoo niyan, sa Apokalipsis 21:4, sinasabi doon na papahirin niya ang luha sa bawat mata, mawawala na ang kamatayan, pagdadalamhati, pag-iyak, at ang kirot. Mga dating bagay, yung kasalukuyang masamang kalagayan natin ngayon, ay lumipas na. So, aalisin talaga na Diyos. At sa 5, sinabi John, yung nakaupo sa trono ay nagsabi, narito, tingnan mo, ginawa kong bago ang lahat ng bagay. So, babaguhin niya ang masamang kalagayan na ito, papalitan niya yung bago doon sa aalisin ng kamatayan, na ang sanhi ng kamatayan kasi ng tao, maari sa digmaan, pagkakasakit, pagtanda. Oo, yan ang sanhi ng kamatayan. So, nung tinalakay natin, aalisin talaga ng Diyos yun. Hindi yan bahagi sa layunin niya. At kasama na, siyempre, ang pagdadalamhati. Ang pagdadalamhati na yun, habang ikaw ay mayroong mahal sa buhay, na nasa isip mo at sila'y patay at hindi mo makayakap, di mo makasama, di mo nakakausap, dahil nasa libingan na, nagdadalamhati ka. Pero anong sabi ng Diyos? Sabi niyan, mawawala na ang pagdadalamhati. Bakit? Kasi bubuhayin muli ang mga tao. Tinalakay natin yung Juan 5:28-29, pangako ni Jesus yan. Yamang siya ang itinalagang hari. Oo, sabi niya, lahat ng nasa libingan. Darating yung panahon daw na lahat ng nasa libingan, lahat matuwid at di matuwid, gaya ng binanggit ng Gawa 24:14, matuwid at di matuwid, bubuhayin muli. Lahat nga eh. Kaya kung nag-alala ka na, salbahe yung aking mahal sa buhay, bagaman salbahe, mahal ko yun eh. No? Sabi doon, ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataon. Lahat ng nasa libingan, makaririnig ng tinig ni Jesus, sabi noon sa 28 at sa 29, mabubuhay silang muli. Di ba? Wala nang pagdadalamhati. Di ka na nasasaktan lagi. No? Wala na ring kirot o pag-iyak dala ng mahirap na sitwasyon. Wala kang sariling bahay, wala kang sariling lupa. Pag nagtanim ka ay mayroong mga kalamidad, wala nang ganyan. Magkaroon ng saganang buti sa lupa, magkaroon ng bahay at lupa ang mga pamilya. Bawat pamilya sa buong daigdig, nasa isip ng Diyos. Gusto yung gawin yan. Kasi iiyak ka kung wala ka yan eh. No? Diba? Totoo yan. At, siyempre pa, yung alisin niya hindi lamang ang pagkakasakit, maging ang kapansanan. Maraming mga taong ipinanganak na bulag, pipid, buingi, baldado. Ang iba retarded, mawalang galang na sa salitang iyon. No? Ibig sabihin, ito yung mahina ang development ng pag-iisip dahil sa imperfection. Wala nang ganyan. Ayaw ng Diyos yan. Dahil di makatarungan yan. At hindi naman talaga gawa ng Diyos yan. No? Yung imperfection ay due to yung tahasang pagsuway ni Adan. Si Adan talaga ang may kasalanan. Siya ang pinanggalingan natin. Hindi ang Diyos ang may kasalanan. So, yamang hindi yan gawa ng Diyos, aalisin niya talaga yan. Wala nang kapansanan. Ang patotoo natin nung nakaraan ay Mateo 15:30-31. No? Mga baldado, bingi, bulag, pipi sa pagkabata. Oo, pinagaling ni Jesus. Sila ay gumaling, no? Mula doon, nakapagsalita ang pipi, kita ang bulag, karinig ang bingi. Yung mga kito nga, nalinis ng gusto eh. No? Grabe yun. No? So, ipinakita yun na talagang aalisin ng Diyos yun. Wala na rin kirot kasi wala nang tatanda. Diba? Iiyak ka dahil sa kirot. Diba? Totoo yan. Kapag may edad ka na, dami ng aray-aray. So, aalisin din ng Diyos yan. Di ba nakaka-relax sa puso yon? Alam niyo ba,
Hindi lamang kayo ang nagiginhawahan habang binabasa ko ang Biblia. Kahit ako na nagbabasa nito, ang totoo niyan, naaaliw ako, no? Nare-relax ako kasi hindi ako ang nagsabi nito, hindi ito sinabi ng ibang tao o sino-sino, ang Diyos. Di ba sinabi niya na pinasulat niya sa Biblia, ang buong kasulatan ay mula sa Diyos. Genesis hanggang Apokalipsis, galing sa Diyos yan. Kaya kung anong isinulat doon, isulat mo, sabagat ang salitang ito ay totoo. Totoo lahat yan, mula sa Diyos yan. So habang binabasa mo yan, maaaliw ka talaga kasi galing sa Kanya. At alam natin, Diyos ay wala makakahadlang, makapangyarihan sa lahat. Napakamahal, napakamaibigin ang makalangit na Ama ni Jesus. Na Ama din natin. Sa tawag niya, sabi niya, manalangin kayo ganito. Ama namin, nasa langit ka. O ang Ama niya, Ama din natin. Huwag tayong palugi, Ama natin yun. At ang Ama natin sa itaas, gustong-gusto niya makita tayong masaya, panatag, payapa, maginhawa. Di ba? Normal yan na naisin o nasa isip at damdamin ng mga magulang sa kanyang anak. Ganon din ang nasa isip ng Diyos. Kaya sabi niya doon, tingnan mo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay, isulat mo, sapagat ang salitang ito ay tapat at totoo. So, nakakaaliw yun. Bakit tayo kapag nabasa natin ang Biblia, na yung mga bagay na gawing bago, di gaya ngayon sobrang hirap, no? Ang kalagayan. Naku po. So, bakit tayo naliligayahan? Kasi ganito ang binanggit ng Apokalipsis din, ang binasa kasi natin, yung gagawin ng Diyos sa inaharap, Apokalipsis 21:4, na nasa isip niya, gagawin niya talaga sa mga tao. Mahal niya lahat ng tao. Huwag kayong palugi, kasama kayo roon. Pati pamilya nyo. No? Gusto ng Diyos makita kayo na tamasain yung nasa 21:4, na alisin ang lahat ng bagay na nagpapahirap sa tao, masamang kalagayan ngayon, at halinhan ito ng isang bagong sanglibutan, bagong pamahalaan, bagong langit, pamahalaan yon, sa Jesus ang mahala, bagong lupa. Ito yung mga tao na mahal na ang Diyos, mahal na ang mga kanyang kapwa, gaya ng kanyang sarili. So, hindi mo saktan, hindi mo gagawan ng masama ang iyong kapwa. Ganun-ganun ang bagong lupa. Wala ng dagat ayon sa Isaiah 57:20, maligalig na dagat ng sangkatauhan. Ito yung mga masamang tao, ang intensyon na nasa puso, gawa ng masamang tao. Wala nang ganung kalagayan sa bagong sanglibutan, sa ilalim ng pamamahala ni Jesus. Kaya doon sa Apokalipsis 21:3, di ba? Sabi doon, ang tolda ng Diyos ay nasa sangkatauhan. Tapos tinalakay ngayon yung 4 na alisin niya, mawawala na ang kamatayan, pagdadalamhati, pag-iyak, at ang kirot. Di ba? Relax tayo. Pero bakit tayo nare-relax at nasisiyahan? Simple lang. Apokalipsis 1, verse 3. Chapter 1, verse 3. Nare-relax ka, nasisiyahan ka, na panatag loob mo, nagkaroon ka ng pag-asa. Dahil nagkaroon ka ng pag-asa, nalaman mo mayroong ganyan sa inaharap, nagkaroon ka ng lakas na manatiling positibo sa buhay, tiisin ang mga bagay-bagay, at patuloy na magtiwala sa Diyos habang isasagawa niya yung pagsasakatuparan sa pangako niyang ito. Bakit tayo nasisiyahan? Ganito ang sinabi ng 3. Maligaya ang bumabasa ng malakas at ang mga nakikinig sa mga salita ng hulang ito at tumutupad sa mga nakasulat dito. Dahil ang takdang panahon, malapit na. Kaya bakit tayo nasisiyahan? Bakit tayo nare-relax? Gumagaan ang kalooban natin habang binabasa natin ang mga pangako ng Diyos. Nabibigyan kasi tayo nito ng pag-asa. Kaya tama si Apostol Pablo eh. So Roma 15:4, di ba? Sinabi niya na ang mga bagay na isinulat noon, mula Heneses hanggang sa Apokalipsis, sinulat niya noon, ang bagay yan noon, ay isinulat, hindi para sa bansang Israel para matuto tayo. Hindi para matuto ang bansang Israel, no. Para matuto tayo. Basahin yung 15:4 ng Roma. Para sa atin talaga yan. Kaya para matuto tayo, yan ang ipinasulat ng Diyos.
at nagbibigay sa atin ng pag-asa habang binabasa natin ang malakas, sabi diyan, oo, maligaya tayo kasi nabibigyan ka ng pag-asa. At dahil napakinggan natin, ibig sabihin nakikinig, hindi lamang narinig, magkaiba yun. Di ba, mayroong bata na, o narinig mo ba ang sabi ko? Opo. O ba't mo sinusunod? Kasi narinig lang. Pag sinabing, ang galing ng anak na ito, nakikinig talaga sa nanay. Ibig sabihin nito, narinig niya at kumilos. Rinig, kilos. Naririnig. Ano? Yan. Kumilos. Nakinig. Nakinig. Kaya nakinig ang isang tao at tinutupad niya ang nakasulat. Kung anong kahilingan ng Diyos, ano ang gusto ng Diyos. O, ibigin mo yung kapwa kaya yung sarili. Masolve na lahat ng problema sa buong mundo. Kasi wala nang gagawa ng masama kanyang kapwa. Kasi gaya na yung sarili, bahalin mo kapwa mo eh. Pagkatapos diyan, dahil ang takdang panahon, yung inilagay ng Diyos na limitasyon, deadline, di ba sa bawat trabaho, kaya sa opisina, may deadline. Ang iba nagkukumahog, maabot ang deadline. Ang iba ay nag-overtime para maabot yung deadline kasi ang deadline mahalaga. Ito, may deadline din tayo. Sabi diyan, ang deadline malapit na. Anong deadline? Takdang panahon. Hindi ito takdang panahon para likpulin o wasakin ang mundo. Gaya ng pasintabi na, no? Mawalang galang na sa mga leader ng reliyon na nagsasabi, ang lupang ito masusunog. Kahit sunugin mo pa nga yung lupa mismo sa sunog ka ng mga bagay-bagay mo sa lupa, hindi naman nasusunog ang lupa. Binanggit doon, ang lupa na tinutukoy, hindi ang lupa na literal. Kasi sa panahon ang lupa ay nagunaw. O, hindi na, andito lang din man lupa. Ang lupa ang tinukoy doon, yung 11.1, ang buong lupa daw, ay iisang salita. Ibig sabihin, buong lupa, buong isang katauhan yun. Kaya, hindi mawawala ang lupa. Kasi sinabi ng Ecclesiastes 1.4, tinalakay ko na rin noon, ang lupa ay mananatili magpakailanman. At ang awit 37:29, Psalm 37:29, sinabi doon, mamanahin ng matuwid ang lupa at titira sila doon magpakailanman. O siyempre, ang lupa hindi maalis. Kaya dito, takdang araw, ay malapit na, ito yung isa sa katuparan na ng Diyos, yung gusto niya, yung nasa 21:4, naalisin ang sakit, pagtandaan, digmaan, wala nang magdadalamhati kasi buhay muli ang mga mahal niya sa buhay, wala na ring kirot, dahil sa pagtanda, wala na, ibabalik ng Diyos ang kalakasan at kasariwaan ng laman ng mga matatanda. 33:25 yan. Tinalakay na natin na nakaraan yan. At wala na rin pag-iyak na sanhi ng iba't ibang bagay. No? Kasama yung mga kapansanan. Diba kapag yung isa may kapansanan, iiyak sila ng lihim. Nahihiya sila sa sarili nila, kaawa ang kalagayan nila. Pero damang-dama ng Diyos yan. Lagi kong sinasabi yung Isaiah 63:9. Pinasulat ng Diyos yan. Kasama yan sa sinabi doon sa Roma 15:4 na lahat ng mga bagay na isinulat noon, ang mga bagay na isinulat noon ay isinulat para matuto hindi ang Israel, hindi ang bayang Israel. Matuto tayo, lahat ng mga tao, tayo. Gusto ng Diyos matuto tayo na nasasaktan siya, nahihirapan siya ayon sa Isaiah 63:9 na makita tayo nahihirapan. Makakalangit na ama talaga, no, 'di ba? Ganyan din ang damdamin mismo ng mga magulang sa kanilang mga anak na naghihirap. Di ba nadama mo ang sakit? May mga magulang sabi, ako na lang sana. Di ba totoo yan? Ako na lang sana ang nakaranas ng ganyan kapag nakitang naghihirap ang kanilang mga anak. Kasi ayaw lang makitang maghihirap ang kanilang mga anak. Ganun din ang ating spiritual na ama. Ang Diyos na Jehovah, ang makalangit na ama ni Jesus, na sinabi niya ni Jesus kay Satanas, lumayas ka Satanas, dahil nasusulat, si Jehovah na iyong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lang ang dapat na paglingkuran. Kaya si Jesus mismo nagsabi na si Jehovah karapat-dapat sa ating pagsamba.
Walang sino man na dapat sambahin kahit na mga si Jesus, ang tinukoy niya, si Jehovah ang dapat sambahin. So, karapat-dapat siya sa ganon. So, balik tayo sa topic. So, nakita na natin, nasasaktan ang Diyos kapag nakita tayong nasasaktan. Kahit tinitiyak niya, tingnan mo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Babaguhin niya para ang mga tao ay makikita niya na ngayon, gaya ng original na layunin niya sa lupa nung likhain niya si Adan at Eva. Diba sa Genesis, basahin mo yung chapter 1, chapter 2, chapter 3. O nakikita natin doon na sa Genesis 1:28, binabanggit doon na magpalanakin kayo, magpakarami. Talagang sina Adan at Eva, nung ibinigay niya sa Eva, kay Adan, pinagpala sila. Sinabi niya, magpalanakin kayo, magpakarami. Punuin ninyo ang lupa ng perpektong tao at supilin ito na tinutukoy yung lupa. Ang lupang iyon ay dapat supilin, palawakin. Kasi ilang ektarya lang yun. Habang dumadabi, sisikip sila, kailan sila magtanim. Katunayan nga, no, sila'y pinalaya sa paraiso, sa halamang Eden. Nasa labas sila. Yun sana ang atas na palawakin. So, perpekto sana ang mga tao dito. Wala sa ganitong napakasamang kalagayan nga sa mundo. Nandito, aawayan, patayan, labanan. Napakasama ng kalagayan ngayon. Wala sanang ganyan kung nangyari. At gusto ng Diyos, ibalik yun. Kasi yun ang gusto niya. May makakahadlang sa kanya? No, 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 no. No. Walang makakahadlang sa Diyos. Bakit? Kasi makapangyarihan sa lahat siya. May kakayahan ang Diyos na iskatuparan ang gusto niya. Gusto ng Diyos na makita tayong maligaya, payapa, panatag, maginhawa. Tinitiyak yan. Gagawin talaga ng Diyos yan. Pansamantala niya lang pinahintulutan ito. Dahil may issue na binangon si Satanas, wise talaga ang lukulukong ito. Wise talaga na ang tao daw ay kayang mamamahala sa sarili na walang Diyos. Yung sinahinamo niya na, magiging Diyos ka kapag kumain ka ng prutas na yan. Parang wala ka ng Diyos, ikaw na ang Diyos sa sarili mo. Kilala ng mabutit masama. So, yun ay pinahintulutan ng Diyos. Tsaka yung pamamahala ng Diyos daw ay mali. Diba? Parang hinamo niya na ang Diyos ay mali ang pamamahala. Ang tao, kaya yung pamahalaan sarili niya nang walang Diyos. Ayong mayroon tayong sariling mga pamahalaan ngayon. Unlike noon, kung di nagkasala si Adan, direktang ang Diyos na mahala kay Adan, bibigay siya ng instruction kay Adan kung anong gagawin at nagpapalawak. Kaya mang siya ang hari, siya ang Diyos na dapat sundin. Ganun sana mangyari. Mga perfecto mga tao, maganda sana ang kalagayan natin. Hindi gaya nito, nagis na lang natin ganito. Hindi natin ginusto ito. Napakasamang sanlibutan. At hindi natin ginusto ang ating kalagayang di sakdal sa ngayon. May tendensya ang magkasakit, tatanda at mamamatay. So, pinakikita nito. Maliwanag na gusto ng Diyos na ibalik talaga ang dating kalagayan dahil mahal niya ang lahat ng mga tao. Damay lang tayo rito. Tawag nga nila dyan ay collateral damage. Oo, nadamay lang ang tao dahil sa kagagawa ni Adan at Eva na hindi naman natin ginusto yun. Tayo damay lang. Kaya, yan dahil lang bakit sinabi ng pinasulat ng Diyos kay Propeta Isaias, 63:9 ng Isaias, sa lahat ng paghihirap nila, naghihirapan siya dahil ayaw niya makita tayo sa ganitong sitwasyon. Hindi niya rin ginusto ito. Ginusto ito ni Adan na sumuway. Yeah. Di ba? May prinsipyo ang Diyos. Ano bang inihasik mo, anihin mo. O gano'n. Kahit hanggang ngayon, gano'n din eh. Totoo yan. Prinsipyo yan, hanggang ngayon kumakapit. Kaya, dito nakikita natin na napakagandang pangako ng Diyos yun. Ang ating mga natalakay na, talagang nakaka-relax sa puso at gusto ng Diyos na mangyayari ito. Kaya bakit nagiging masaya, panatag, maligaya ka habang binabasa mo yung Biblia? Yan, no? Sa binasa natin sa Apocalypse chapter 1 verse 3. Basahin natin ulit. Ganda nito kaya. Maligaya ang bumabasa ng malakas. Apocalypse 1 chapter 1 verse 3. Maligaya ang bumabasa ng malakas at ang mga nakikinig sa mga salita ng Diyos at tumutupad. Hindi lang napakinggan, kundi kumikilos.
tunutupad sa mga nakasulat dito. Yung kung ano pinasulat ng Diyos. Sinusunod yan. Kung may utos siya, sundin natin. Dahil ang takdang panahon ay malapit. Magiging maligaya daw kapag tayo susunod, nakikinig, binabasa natin ang salita ng Diyos. Gaya yung maligaya tayo eh. Kita natin, may magandang pag-asa sa inaharap. May magandang bagay na gagawin ang Diyos sa inaharap. At sabi diyan, tumutupad. Ibig sabihin, sinusunod. Di lamang binasa natin, nalaman natin, kundi tinutupad ang mga nakasulat dito. Bo, sa unang Korinto 6:9 at 10. Aba, yan ang utos ng Diyos mismo. Utos yan. Yan ang batas lang ng Diyos na ibinigay niya. Kapag susundin yan, magagawa na ng tao na ibigin ang kanyang kapwa gaya ng kanyang sarili. Unang Korinto 6:9 at 10. Ang utos ng mga Kristiyano, utos ng Diyos yan, na kapag susundin yan, magagawa na ng tao ang binanggit ng Biblia na yung kalooban niya na mahalin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kaya anong aral ang ating natutunan mula sa part 1 hanggang sa part 16, ngayon part 17 na. Oo, nakaka-relax, nakakaantig, nakapagbibigay ng pag-asa ang salita ng Diyos. At dahil may pag-asa tayo, nagkakaroon ka ng lakas na magpapatuloy sa buhay kahit mahirap ang sitwasyon, kahit mahirap ang kalagayan ng daigdig sa ngayon. Patuloy ka, positibo ka sa buhay, maligaya ka kahit mahirap ang sitwasyon. Kasi mayroon kang pag-asa. Yan. At ang pag-asa nagbibigay ng lakas, at ang lakas na yon tumutulong sa bawat isa sa mga tao kapag nalaman ito na tiisin ang kalagayan dahil nakapakalapit na ang takdang panahon ay sa katuparan na ng Diyos ang Apocalypse 21:4 natin binasa. At gustong-gusto natin yan na yan ay pagsasakatuparan na ng Diyos na ang buong lupang ito magiging paraiso at ang mga tao perpekto na. Hindi nagkakasakit, di tatanda, hindi mamamatay, walang kapansanan, walang retarded. Oh, sorry sa salitang iyon. Pura wala ng mahinang gross ng pag-iisip ng tao. Lahat perpekto at ang mga tao ay ibabalik sa kasakdalan o perfection. Gaya ng binanggit ng tinitiyak ng Diyos sa Psalm 37:29. Ang mga matuwid, ang magmamay-ari ng lupa, itong lupang nating itong tinutungtungan at titira sila roon magpakailanman. So, magiging gano'n na talaga, no? Para titira magpakailanman mga tao, siyempre, walang sakit, walang pagtanda, wala ding gera na pumapatay o kumikitil ng buhay ng tao. Wala na ring kahirapan. Wala na ring baha, wala na ring lindol. May kakayahan si Jesus na sawatain ito, Marcos 4, 36 to 41. Yan. Di ba? Yung buhawi pinatigil niya. So wala na rin ganyan sa inaharap. Talagang makikita mo ang isang napakagandang kalagayan kasi gusto ng Diyos yan. So, yan ang ating tinalakay at alam kong kayo rin ay nasisiyahan, lalo yung mga nasa overseas. No? Actually, ito ang pinaka-purpose nito. Kasi karaniwan na kasi sa pag nasa overseas na, lalo na yung nasa bahay lang, di napapabutan ng pagbabahay-bahay ng mga saksi ni Jehovah. Napabutan din ng iba siguro sa informal na paraan, sa mga public places, pero yung karamihan ay cellphone na kaagad after ng trabaho kasi nakakapagod, nag-FB at nag-YouTube. Kaya may post ako sa FB, may post din ako sa YouTube. Sa YouTube, ina-encourage ko kayo na mag-subscribe. Kasi pag nag-subscribe kayo, ay yung aking bawat post, matiyak masusubaybayan nyo. No? Kung kayo ay nasisiyahan sa mga binasa natin mula sa salita ng Diyos at napapatibay, pwede kayo mag-subscribe para sa bawat post ko ay ma-access nyo agad. Ayan. Yun ang pinaka-purpose ng kung bakit ako nag-encourage na mag-subscribe sa YouTube. Mar Space Likin. So yun lang yung aking at pinahalagan ko yung pakikinig at pagbabasa at ganun din sa inyong
pagbibigay ng panahon. Tiyak na tayo nasisihan sa ating nabasa na mula sa salita ng Diyos. Talagang ang Diyos, gaya ng sinabi ni Jesus sa John 3:16, gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Mahal na mahal ng Diyos ang sangkatauhan. Kaya, tinitiyak niya, makikita tayo sa inaharap sa isang paraisong lupa, maligaya, payapa, panatag at maginhawa. Muli, magandang araw at maraming salamat sa inyo. Paglalaan ng panahon sa pakikinig.